po may pinakamaraming kiss mark sa t-shirt, siya po ang panalo. Tilago talagang Gina G, oh, nagiging planning na yung mag-asawa, oh. Again, 3, 2, 1, go! Ay, hala! Hala! Teka lang! Grabe yung 5 years! Bumihitbang na yung 5 years! Grabe naman! O, nag-enjoy na si Sir. Sabi ko, nakatingin ko yung mga anak ninyo, binibidyo kayo para may pang-blackmail. Ay, grabe naman yung 5 years talaga, oh. Grabe ang apoy. 30 seconds. May 30 seconds. Ala, madam, parang pinakain mo na yung asawa mo. Oh my God! Ay, pababa na din yun doon sa kabila, oh. Madam, pababa na kayo ng pababa dyan, ha? 15 seconds. Malapit na pababa na din sila. Everybody, 10, 9, 1! Ay, sayang. Ay! Oh, meron niya. Nakita ko si Madam, hindi daw mala, pero ang bilis mo. Pag sabi ko pa lang, nandun ka na agad sa lips ni Sir. Ma'am Sir, baba muna po kayo. Kayo po ang magbilang ng kiss mark. Ma'am Shi, pa-announce, ilan ang kiss mark ng 5 years happily married? 73 plus 10. 73 plus 10! Oh my God! Pag wala pong plus, yun pa rin po ang pinakamarami namin so far. Ma'am Shi, bilangin mo na yun sa kabila. Ilan po ang kiss mark ng 15 years ng together? 60. Ay, kinapos yung ating ano. Ay, parang gusto magreklamo sa barangay ni Sir. Ano, Sir? Oo, nakikilitin. Nakita ko po, enjoy na enjoy si Sir kanina. Lalo na nung nasa baba ka na eh. Ilan po ang kiss mark ng 14 years ng married? 68 plus 68 plus 10, konti na lang. 5 kiss mark difference na lang. Ang panalo natin, sabi ko na sa inyo eh, ang ating 5 years happily married but with years, many years of experience. Madam, tinalo ang mga taga-Taguig at Pateros ay tinalo ng mga taga-Quezon. Maraming salamat po. So, hoping for the next year na sana yung matagal na ninyong inaasam-asam sana maibigay na ni Lord yun. At the same time, magmahalan kayo, tiwala sa isa't isa sa inyo. Salamat. Excited na excited ako na sana kayo ay magkaroon na ng anak. Para si Mari at saka si Pari ay may hinahabol na habang malakas pa ang mga tuhod. Araw-araw ay patuloy ninyong piliin ang isa't isa. Kayo ay patuloy na pagpalain ng Panginoon at sana kayo ay magkaroon ng malulusog at matatalinong mga anak. Isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Alam niyo po, natupad na ang pangarap ko na makasal ang dalawang ito, si Lawrence at si Cyril. Matagal na pong silang magkasintahan. Una ko nakilala si Cyril mag-practicum sa Club Pilipino. Ang kumpanya ang pagkatrabaho ko bilang head captain at bilang trainer po, siguro mga 8, mga more or 8 po silang magkasama galing UP. Sabi ko po sa sarili ko, ito ang gusto kong mapangasawa ng anak ko. So, naglasok ako nung nakausapin si Cyril kung meron na po siyang boyfriend. Ang sagot naman sa kanya, Sir, wala pa po. Sabi ko, pwede bang pakilala ko sa iyo ang aking anak na wala pa rin girlfriend? Nung magkakilala po, siyempre, naka-duty pa rin po ako sa club kasi natanong ko siya kung yung anak ko ay may pag-asa ba. Ang sagot po ngiti lang. So parang nag-aalangan ako na parang hindi ata pumasa. Pero sa tiyaga ko siguro, sa kalaunan, nakita ko naman medyo parang nagkakaroon na rin ng gusto sa anak ko. Hindi na ako kahahabaan. Kaya natutuwa lang ho ako at nagpapasalamat
at nagkaroon din ng katuparan ang aking pinapanalangin na matuloy at makasal sila sa simbahan. Hanggang doon na lang po. Babagsak na luha ko. Ako sa oras na ito ay sobra akong natuwa. Pagkat noon pa man, matagal ko nang tinatanong yung si at saka si Renz, kailan ba kayo magpapakasal? At bilang isang ama, ay gusto ko rin ang aking anak ay malagay sa isang maayos na kalagayan. At sa tingin ko naman, si Renz naman, pasado sa aking panlasa. Kaya sabi ko, Renz, kailan na ba? Kaya noong nakaraang siguro mga 6 months, nagsabi siya sa akin, pa, magpapakasal na kami, baka pwedeng sa lang, sa huwis. Sabi ko, ba't sa huwis? Ano ba ang kaiba ng huwis at sa simbahan? Parehas lang yan. Ano ba ang kinatatakot ninyo? Bakit kinakailangan sa huwis? Sapagkat tayo naman ay mga Kristiyano na kinakailangan dumaan tayo sa tamang proseso. Tayo ay mga Kristiyano, dapat tayo ay magkaroon ng isang kasalang yung may gabay ng ating Panginoon. Kaya, sobra-sobra ang aking katuwaan nang sila nga ay mag-propose at magsabing, pa, magpapakasal na kami. Sabi niya, kailan? Ay sa August pa yata or something September. Sabi ko, ba't napakatagal? Matagal na kayo. Sanay ba kayo sa matagal? Kasi alam ko, matagal na kayong magka-boyfriend, girlfriend. Pero sa ngayon, sa pagpapakasal, matagal pa rin. Sabi ko, kinakailangan, wala naman ang problema. Hindi kinakailangang marangya ang ating kasalan. Yung makasal kayo ng maayos at kayo ay sapat naman na ang lahat naman ng preparasyon ay hindi naman problema sapagkat magtutulong-tulong naman tayo. Nandiyan naman si pare, marami naman tayong katulong, may mga kapatid ka, ay tulong-tulong tayo. Ako nang bahala sa simbahan at lahat ng pwedeng maitulong ko sa iyo, itutulungan ko kayo. Kaya, Renz, ako ay naglubos ang aking kaligayahan sa oras na ito sapagkat alam kong ikaw ay nasa mabuting kalalagyan. Alam kong mahal na mahal ka ni Renz at mahal mo rin naman siya. Kaya ang payo ko lamang sa inyo, tulad ng sinabi ni Father Abel, na ang matrimonya ng kasal ay napakahalaga sa pag-aasawa ng tao. Kaya lang, hindi tayo pwedeng umasa na yung kasal na yun ay magpapatibay sa atin kung wala naman tayong ginagawa na para mapagtibay ito. Kailangan kayo rin ang bumuo ng inyong kapalaran. Huwag ninyong iasa sa swerte. Kinakailangan kayo ay magtrabaho para sa isa't isa at huwag ninyong alisin sa inyo ang pagmamahal at pag-ibig at pagtitiwala sa ating Panginoon. Pagkat pag walang gabay ng ating Panginoon, anuman ang gawin ninyo, hindi magkakaroon ng maayos na resulta kung hindi kayo maniniwala sa ating Panginoon. Kaya bilang mag-asawa, kayo ay magsama bilang isang mabuting Kristiyano, mabuting magulang ng inyong mga anak. Yun lang, mahal namin kayo.